asking the ICC to hurry up, and if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal, ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. Tila show of force ang mga Duterte ngayon sa Kamara. Ang dating Pangulong Rodrigo Duterte pinatunayang hindi siya takot sa Quadcom at hinarap ang mga mambabatas. Pinamamadali na rin niya ang investigasyon ng ICC sa kanyang war on drugs. Si VP Sara naman sumugod sa House of Representatives para suportahan ang kanyang ama laban sa tinatawag niyang political persecution. Binanatan niya rin ang rules ng Quadcom at tinawag niya itong unconstitutional. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Dating Pangulong Rodrigo Duterte handa raw humarap sa ICC. Investigasyon sa kanyang war on drugs pinamamadali. Hindi naman daw pipigilan ng Malacanang ang dating Pangulo kung gusto nitong sumuko sa ICC. Matapos ang budget hearing sa Senado, VP Sara diretso sa Kamara kung saan naroon ang kanyang ama. National Privacy Commission may sariling investigasyon sa GCash issue kung saan nakatutok, abangan. Calamity Fund ng DSWD paubos na raw dahil sa sunod-sunod na malalakas na bagyo. Ilan pang sama ng panahon asahan raw bago matapos ang taon. At ilang oras na lang mag-uumpisa na ang Radical Optimism Tour sa Philippine Arena ng Grammy-winning artist na si Dua Lipa. Humarap na sa wakas si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Quadcom ng Kamara na nag-iimbestiga sa kanyang madugong war on drugs. Nagpasya ang komite na ituloy ang dapat na kanselado sanang pagdinig ngayong araw para samantalahin ang pagdating ni Duterte sa Maynila. At tulad ng inaasahan, naging maaksyon ang harapan ng dating Pangulo at ng mga kongresista. Yan ang agenda report ni Sandro Ochona live nag-uulat mula sa Batasang Pambansa. Sandro, mainit pa ba ang diskusyon dyan sa ngayon? Tuloy-tuloy pa rin ba? At ano-ano ang lumabas sa pagdinig? Corina, sa halos 8 oras na pagdinig, kumalma-kalma na yung sitwasyon ngayon dito. Pero kanina, umpisa pa lang ilang beses ng inawat ng pinuno ng Quadcom ang pagdinig. Sinabi naman ni Duterte na handa siyang maimbestigahan ng ICC. Congressman Romeo Acop ang rules ng komite sa pagsisimula ng pagdinig. Bawal ang magmura at hayaan ang bawat panig na malayang makapagsalita. Pero nang magsimula ng magtanong, kinailangang patayin ng ilang beses ang kanilang mic para kumalma ang sitwasyon. Mr. Chair, yes or no? Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan, Yes, Mr. but you are Chair. not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. Chair, yes or no? tinatanong ko lang naman. Point of Session order. suspended. Point of order, Mr. Chair. Ano ka, pulis? Point of order, Mr. Chair. The session is suspended for the meantime, so please, let's take time to calm things down. Nang kumalma ang sitwasyon, sinabi ng dating Pangulo na handa siya sa International Criminal Court. Yung former president ba ay willing na mag-cooperate sa investigation sa ICC? Kaugnay dito? ICC, ma'am. I'm asking the ICC to hurry up, and if possible, they can come here and start the investigation tomorrow.
This issue has been left hanging for so many years. Matagal ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. Humingi naman ng paumanhin ng dating Pangulo sa kanyang mga ikinilos dahil dati rin naman siyang naging kongresista. Sa patuloy na paghimay, naungkat ang minsan na niyang binansagang Queen of all Drug Lords na kinilala ng nooy mga opisyal ng NBI. Ang inaakusahan, nakaupo sa kanyang tabi. I would like to congratulate them for making this statement. Secretary De Lima, would you agree with the statement of the former president that you are the mother of all drug lords? I was cleared of all 3 drug cases. I underwent the whole process. Dumaan po ako sa buong proseso kahit mahirap, masakit para sa akin. Kinulong ako ng almost 7 years na hindi na po nila yan mababalikan dahil sa pagkagalit nung pinaka-mastermind nung pag-persecute sa akin. That is absolutely false. That is a slanderous accusation against me. Nang tanungin kung nagtatanim ba sila ng ebidensya, That was a part of the strategy as a mayor and as the leader of the law enforcement agency. inako rin niya ang sinasabing 21 mga batang nadamay dahil sa war on drugs. Do you take responsibility para po ba sa mga ito? Well, of course. If it is the job of the police doing his job, may collateral damage na tama, akin yan. Bakit po? Hindi naman ang bala, hindi naman namimili yan eh. Binigyang diin naman ng ilang mga abogadong inimbitahan na wala dapat mamatay sa drug war, lalo na yung mga napabilang sa drug list ng Pangulong Duterte. Kapag wala pang proceeding ng korte, pero nasa listahan nung high value target dun sa war on drugs ng dating administrasyon, ano po ba, inosente po ba ang status ng tao na yon? Yes, Mr. Chair. Everybody would be presumed innocent until proven guilty. And if there is no conviction, then therefore everybody who died during the war on drugs without that conviction are innocent. And second, Mr. Chair, I'd like to point out that the Philippines has suspended the implementation of the death penalty. So actually, no one should die. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pagdinig at wala pa tayong impormasyon kung hanggang anong oras ito aabutin. Corina. Sandro, natalakay ba yung sinasabing reward system para sa death squad o kung sino man ang makapatay? Hindi malinaw yung naging sagot ng dating Pangulo. Ilang beses itong tinanong ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel, pero pilit na dinedeny ito ng dating Pangulo at trabaho na raw ito ng COA. Lalo't confidential funds at ibang uri ng funds ang pinag-uusapan, Corina. Yung ano naman, Sandro, yung ibang issue gaya ng pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Ano ang sinabi dito ng dating Pangulo? Ang sinabi dito, Corina, ay hindi raw niya at ito alam. Matipid yung kanyang naging sagot kahit nga na maalala natin na nauna ng sinabi ni dating PCSO General Manager Rina Garma na iniuugnay raw sa narcolist itong si Barayuga, Corina. Okay, so pagkatapos ng araw na ito, inaasahan pang magpapatuloy. Sabi nga ni dating Pangulong Duterte, kahit umabot ang 10 araw itong tuloy-tuloy ay kanyang papatulan. So tuloy-tuloy ba talaga ang magiging pagdalo ng dating Pangulo sa Quadcom? Mukhang, Corina, tuloy-tuloy dahil nga hindi mo kakakitaan ng panghihina itong mga kongresista dahil game na game pa rin na magtanong dito sa dating Pangulo at tuloy-tuloy din naman itong sinasagot ng dating Pangulo. Kanina ay humingi ito ng na-break para makapag-CR siya. Pero pagkatapos nun, balik sa pagdinig itong ang isinasagawa dito, Corina. Okay, tuloy pa rin naming imo-monitor ang nangyayari dyan na napaka-action-packed. Sandro Ochona, maraming salamat live mula sa Batasang Pambansa. Hindi naman daw haharangin ng Malacanang kung susuko si dating Pangulong Duterte sa ICC. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, pagbibigyan nila si Duterte kung ito ang kanyang kagustuhan. Pero kung idudulugan niya ng ICC sa Interpol ang proseso ng pagpapalabas ng Red Notice, obligado umano ang gobyerno na ito'y igalang.
Naglabas ng statement ang palasyo matapos sabihin ni Duterte sa Quadcom na kailangan nang tapusin ng ICC ang investigasyon nito sa kanyang drug war bago siya mamatay. Wala pang 20 minuto, aprobado na sa plenary debates ng Senado ang budget ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Ayon kay VP Sara, pag-uusapan daw ng mga senador kung madadagdagan pa ang pondo matapos ang malakihang tapyasan sa Kamara. Narito ang agenda report ni Agatha Gregorio live mula sa Senado. Agatha. Pinky, wala mang commitment mula sa Senate leadership na maibabalik pa sa higit 2 bilyong piso ang ngayon 733 million na lamang na budget ng Office of the Vice President. Sinabi naman nila na pag-uusapan pa ito. Ayon yan kay Vice President Sara Duterte na humarap sa Senado nitong araw para sa budget plenary debates. Yan ay matapos niyang isnabi ng plenary debate sa House of Representatives naman. The submitted budget of the Office of the Vice President. Yan ang paliwanag ni Duterte sa hindi niya pagdalo sa plenary debate sa Kamara nang pinag-uusapan ang ipinanukalang 2025 budget ng OVP. Sa Senado naman, higit 10 minuto lang nang simula ng diskusyon ukol sa pondo ng opisina. Mr. President, I would like to move for the approval of the OVP budget. I second the motion. Is there any objection? There being none, the motion is hereby approved. Ngunit ito ang bersyon na tinapyasan ng House of Representatives mula mahigit 2 billion pesos na ngayon 733 million na lamang. Ayon kay Duterte, nasa 200 contract of service personnel ang mawawalan ng trabaho dahil sa binawas na pera. Sa kabila niyan, Wala na akong wish sa budget. Sinabi ko na nga noong nandun kami sa House of Representatives na kung ano yung pleasure ng Congress, both House of Representatives and Senate, yun na yung masusunod. Kung ano man yung maiwan, kung meron mang maiwan, tutuloy pa rin kami sa kung ano yung ipangkasya namin na mga pwedeng serbisyo. may manifestation naman si Senator Bongo para depensahan ang pondo ng OVP. Gusto naman po magtrabaho ng ating Vice Presidente. Huwag ho nating pilayan ang gustong magtrabaho. Sa totoo lang po, ang daming opisina na mas malaki pa ang budget kaysa OVP, pero underperforming. Ang iba nga dyan, natutulog yung pondo. Ang daming programa na pilit sinasama sa mga program funds na hindi na po nagagamit, winawalis na po dahil hindi nagagamit yung pondo. Sabi ni Senate Committee on Finance Chairperson Grace Poe na noted ang manifestation ni Go at sa tamang oras ay maaaring ma-introduce ang amendment sa OVP budget. Balik sa iyo, Pinky. Okay, Agatha, nabanggit mo nga itong nasa 200 personnel na maaaring ang mawalan ng trabaho dahil sa pagtapyas dito sa budget ng OVP. Saan itong mga personnel na ito ngayon? Pinky, karamihan sa mga personnel na yan ay manggagaling daw sa mga satellite office. At sabi nga nila ay nakakapabilis daw ito sa pagbaba ng mga proyekto ng OVP. Kaya kapag sinara sila ay mawawalan ng tao na makakapagpatupad ng mga proyekto ng Office of the Vice President. Pinky? May nabanggit naman ba si VP Sara sa pagdalo niya ng Agatha ng kanyang ama, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, dito nga sa Quadcom hearing ngayong araw din. Dahil nandun din siya ngayon. Pinky, bago nga siya pumunta roon, sabi niya inaasahan niya na hindi patas ang pagdinig ng Quadcom dahil klaro raw na ito ay political persecution. Ay ginagamit pa rin. Kahit wala sa rules, ay gumagawa sila ng rules as they go along, as they do their hearings. In fact, the very reason kung bakit hindi ako nag-oath noong first time ako umattend ng kanilang hearing, because their rules do not require an oath for a resource person.
Dagdag ni Duterte, puro tungkol sa confidential funds imbis na proposals para sa mga proyekto ang mga tanong sa kanila sa House of Representatives. Balik sa iyo, Pinky. Maraming salamat, Agatha Gregorio, live mula dyan sa Senado. Sa pagdinig pa rin ng Quadcom kanina, tinawag ni dating Pangulong Duterte na kwentong barbero ang testimonya ng umano'y hitman na si Arturo Las Cañas tungkol sa Davao Death Squad. Pero sa dokumentong nakuha ng BNC, makikita ang kabilang talaga ito sa isang grupong pumapatay ng mga kriminal simula pa noong 1990s. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Nancy Carvajal. Sa pagdinig ng House Quadcom ngayong araw, sinabi ni dating Pangulong Duterte na walang katotohanan ang sinumpaang salaysay ni na Arturo Las Cañas at Edgar Matubato na nag-uugnay sa kanya sa sinasabing Davao Death Squad. Magaling lang daw gumawa ng kwento si Las Cañas. Pero sa isang 27-year-old document na nakuha ng BNC, tila may katotohanan ang testimonya ni Las Cañas. Ayon sa dokumentong mula sa Commission on Human Rights, dated December 2, 1997, sina Las Cañas at Matubato umano ay kasama sa kinatatakutang Davao Death Squad na inuutusan ni Duterteng pumapatay ng mga kriminal. Sila ngayon ay testigo sa investigasyon na nag-uugnay kay Duterte sa extrajudicial killings sa kanyang war on drugs. Sa dokumento, makikita kung paano raw pinatay ng DDS si Gaudencio Bersabal Jr., isang dating militar, robbery suspect at gang leader. June 28, 1997, nang hulihin si Bersabal. June 30, nakatakas raw mula sa presinto. July 30, nang makita ang kanyang bangkay, may tama ng bala sa ulo, mga pasa at bakas ng pagkakatali. Nakalagay sa dokumento, miyembro ng CAFGO si Matubato. Gaya ng sinabi niya sa sariling salaysay. Sa testimonya niya sa Senado, umamin siyang pumapatay siya sa utos ni Duterte. May iba pang mga pangalan ang lumitaw sa dokumento. SPO4 Fulgencio Pavo, SPO3 Jerry Bagohin, SPO1 Stephen Abella at SPO2 Ruben Laguesma. Na makalipas ang 20 taon, ay lumabas rin sa salaysay ni Las Cañas at Matubato na pawang mga kasapi rin ng Davao Death Squad. Para sa agenda, Nancy Carvajal, BNC. Patuloy ang investigasyon ng mga ahensya sa nangyaring unauthorized transaction sa GCash. Bukod kasi sa system error, posible rin daw na isang organized hacking ang nangyari sa ilang GCash accounts. Yan ang agenda report ni Eugene Adalia. Hindi lang system error ang tinitignan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng DICT sa nangyaring unauthorized transaction sa GCash. Posible rin daw kasi na isa itong organized cyber breach. Isa sa mga sinisilip ngayon ng CICC ay ang kaso ng aktres na si Pokwang na nawalan umano ng 85,000 pesos. Iniimbitahan ngayon ng ahensya si Pokwang at ilan pang mga umunoy biktima na makipag-ugnayan sa kanila. Ayon sa GCash, ilang mga user nito ang naapektuhan ng tinatawag na system reconciliation process. Pero siniguro nitong safe ang kanilang mga account. Sa panayam ng At the Forefront dito sa BNC, sinabi rin ni DICT Undersecretary Jeffrey Ian D. na safe and secure pa rin ang mga e-wallet at isolated lang ang nangyari sa GCash. Yes, it is still safe to do online transactions. And that's why we're here. That's why we're investigating. Just to differentiate the ICT from BSP. The ICT is investigating this because we wanted to check if there was a conscious attack on the financial systems. Ang GCash ng mga Ayala ang pinakamalaking fintech player ngayon sa bansa. Para sa agenda, Eugene Adalia, BNC. May sariling investigasyon din ng National Privacy Commission o NPC sa nangyari sa GCash. Bagamat sinabi na ng GCash na walang personal data breach, aalamin pa rin ng NPC kung nakompromiso ba ang data at credentials ng mga GCash users.
Hinihikayat ng NPC ang mga naapektuhan nitong insidente sa GCash na makipag-ugnayan sa ahensya. At kasama natin ngayon sa agenda ang Vice President for Corporate Communications ng GCash na si Hilda Makilan. Miss Makilan, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Corina, at magandang gabi din po sa mga nanonood ng agenda ngayon. Pagpasensyahan na po ninyo na karamihan po sa amin ay hindi po technical mag-isip. Ano po? Hindi nga po namin alam paano ba nagagawa itong himala na tinatawag na GCash. What an innovation. But ito po ang katapat. Ano po? Sa simpleng pananalita, ano ba ang nangyari? Una muna, gusto ko munang sabihin na na-resolve na po ang issue. Yung pong mga customers natin, artista at mga regular po na mamayan, ay naibalik na po kaagad ang pera in less than 24 hours. Overtime po kami nagtrabaho over the weekend kasi alam namin ay importante po to para sa kanila. So, kung okay lang po sa iyo, ikukwento ko lang po kung ano nangyari. No? Bago po kayo magpunta doon, so pag sinabi po natin na balik na lahat, wala na pong naiwan? Wala na po na iwan. Nasa kanila na po ang kanilang mga pera. Okay, question po, ang pera po ba'y inabonohan ng GCash? Nawala ang pera? Saan napunta yung pera? Okay, kaya ikukwento ko po kung Okay, anong nangyari. sige po. No? So ganito yan, nakita po namin na meron pong sudden spike po doon sa tinatawag namin transaction ng Send Ampaw. So ang Send Ampaw po, ito ay isang produkto ng GCash na pwede kang magbigay na aguinaldo na several yung transaction, no? Ang proseso nito, pag nag-send ampaw ka, yung ampaw ay papasok sa temporary wallet. Nakita namin na yung temporary wallet ay dumadami ang laman. Ito ay hindi regular. Ito ay unusual. Kaya sinwitch off po namin ito kaagad. Tamang-tama, November 9, tumawag po ang ating mga customer at nag-complain bakit daw sila namigay ng aguinaldo. Hindi pa naman po Pasko. So natugma namin na yung aming na-observe at ito pong sumbong na ating mga customer ay meron pong kinalaman. So kami ay nag-imbestiga at na-rule out namin hindi ito phishing, hindi ito account takeover, wala pong breach. Ito po ay product issue, product error po ito. So it's a system error? Yes po. Okay, so sigurado na po kayo at kahit po kayo pa'y imbisigahan itong nga pong mga ahensyang ito na wala silang makikita that you were hacked. In fact po, Sabado din, nung na-discover namin to, ay nakipag-coordinate na kami sa BSP at voluntarily po kaming lumapit sa DICT. Handa po kaming makipag-ugnayan sa lahat po nating regulators kasi kaisa po kami sa kanila sa layunin ng customer protection. Okay. So, kaya nga po, so ito po ay masasabi nating with all confidence na hindi po ito breach, hindi po kayo na-hack, hindi po ito external, wala pong kriminal na involved dito, kundi ito po'y system error. Yan po ang resulta ng aming preliminary investigation at patuloy kami nagko-coordinate po sa BSP para naman po talagang makita nila at ma-present sa kanila ito pong mga facts at saka mga logs na meron po ang GCash patungkol sa isyong ito. So ang ibig mong sabihin, ang pera ay naroon lamang? Nasa temporary wallet po, kaya po ito na ibalik po natin. Patuloy din natin, kailangan i-validate po itong mga findings na to in coordination with the BSP. Okay, so ito po'y iba sa mga nangyari sa nakaraan. Ano po? I think this is better news than before, na ito po'y talagang system error lamang. So, pag sinabi nilang, delikado dyan, yan po ba'y tamang sabihin o safe and secure pa rin po ba ang pera ng mga tao sa GCash? Isolated po itong kaso na to at ang amin naman pong sasabihin ay 24/7 nakabantay po kami. Kaya naman po namin nabantayan. Na-detect po namin, nag-imbestiga kami at immediately ni-resolve po namin ito. Okay. So, wala nang kailangan pang ipangimi doon po sa tatlo ng ahensya. Ano po ang gustong mag-imbestiga? CICC, BSP, at ngayon po itong
National Privacy Commission, na ngayon ko lang po narinig yun. Meron palang ganon. So, handa po kayo sa iba't ibang aspeto ng investigasyon. Maganda po ito kasi ito ay nagpapatunay na bakit po safe ang kagaya po namin na e-wallet. Kami ay binabantayan po ng BSP. Nakita nyo naman, NPC, CICC, pati na rin po ang NBI at PNP. Okay. So, ito po'y so you welcome all investigation. Kumalma na po ba? Ano po ang inyong assessment? Kumalma na po ba ang inyong mga users? Nag-aalisan po ba sila? Nariyan pa rin po ba sila? Nagpapasalamat kami na nandiyan po sila, no? Dahil malaki naman po talaga ang naitulong at convenience na isang e-wallet. Dahil po sa GCash, nakita po natin, naging available po ang mga financial services na dati-dati ay hindi po nila naaabot. Dapat po bang limitahan ang ipaparada na pera dyan po sa GCash? A safe limit kung sakaling mangyari ito ulit. Kaya rin naman po tayo meron tinatawag na wallet size, no? So ang regular po meron pong 100,000 na wallet size. Kung ikaw naman po ay nagnenegosyo, meron din pong 500,000. Kung gusto niyo po mag-save, meron po kami mga partner na bangko na nasa loob po ng GCash. So, yun po. Okay, so everyone is managed. Yung mga nag-iiyakan dati, yung mga ninerbyo sa kanilang mga naipon para sa matrikula, lahat po yan resolved na. Alam po namin na importante na maibalik ang kanilang pera, kaya ito ay ibinalik natin kaagad. Mauulit pa ba ito ulit? Maraming challenges ang e-wallet, no? So, handa kami, no? At kaya namin makipagsabayan. We continue to invest po sa technology at sa tao. Nakikita nyo naman, 24/7, weekend, nagtrabaho po tayo dyan. Nakikipag-ugnayan din po kami dito po sa ating mga regulators at mga partners kasi kailangan po tulong-tulong tayo to address issue po ng fraud at saka cybercrime. Okay, so kung mangyari po ulit, kayo po'y handa? Handa po tayo niyan. Kasi ang kriminalidad, hindi po, parang tinatapatan nila ang teknolohiya eh. Totoo po yan. So kung ano man ang mangyari, sinisigurado po ninyo yung pera na nariyan po sa mga e-wallet ng mga tao. Ano man ang mangyari? Babantayan natin yan dahil mahalaga po na ang kanilang trust ay nasa GCash po. At nandito kami para patuloy na nasilbihan sila. Okay, maraming salamat GCash Vice President for Corporate Communications, Hilda Makilan. Samantala, mas maraming oportunidad na kaabang daw para sa mga Pilipino sa pagsasabatas ng Create More Act. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo. Mabigat na ang daloy ng mga sasakyan sa EDSA FB Harrison northbound. Heavy traffic din sa southbound. Ikinatuwa ng iba't ibang business groups ang pagsasabatas ng Create More Act na di umano'y lilikha ng higit 100,000 trabaho para sa mga Pilipino. Yan ang agenda report ni Sujin Kim. Mahigit 142,000 high-quality jobs ang inaasahang magge-generate ng bagong Create More Act sa unang 3 taon ng implementasyon nito. Meron din daw 860,000 jobs na indirektang epekto ng bagong batas. Tiniyak anya ang mas mabilis na pagpasok ng domestic at foreign investments dahil sa mga kaakit-akit na tax incentives na kaakibat ng batas. Kabilang dito ang competitive incentive package kasama ang opsyon para sa mga registered business enterprise na magsisimula pa lang ng kanilang operasyon na mamili sa pagitan ng Special Corporate Income Tax o Enhanced Deductions Regime. Mas madali sa kanila mag-expand ng kanilang mga negosyo. Doon naman sa mga bagong investors natin ay maaakit sila dahil mas malawak at mas mahaba yung mga incentives na ibibigay natin sa kanila pag nag-invest sila dito sa ating bansa. Ayon sa batas, 17 to 27 years na ang implementasyon ng Special Corporate Income Tax at Enhanced Deductions Regime. Malayo sa dating 10 taon lamang. Pwede pang ma-extend ng 5 to 10 years depende sa dami ng mga empleyado ng isang negosyo. Mas mababa na rin ang corporate income tax sa 20% mula sa dating 25%. Our CIT or corporate income tax must go down so that we would be in parity with other ASEAN countries. Because many of the ASEAN countries
their corporate income tax is either 20 or below. Some countries are like 17%, 18%. We're one of the highest. The deduction would be in line for us to be in parity with our ASEAN neighbors. Entitled din sa 50% tax deduction hanggang 2034 ang mga negosyong may kinalaman sa trade fairs at tourism reinvestments. Mas mapapadali na rin ang pag-avail ng mga incentives sa value-added tax o VAT, ganon din ang mga proseso ukol sa refund. Anila, tinutugunan ng Create More Act ang concern ng kanilang mga miyembro kabilang na ang ease of doing business. Para sa agenda, Sujin Kim, BNC. At kasama po natin ngayon sa agenda sa ating studio, Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go, ang sinasabing champion behind the Create More Law. Secretary Go, good evening po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong oras. Good evening, Pinky. And masaya ako na nandito po ako. At masaya ka dahil nga dito sa ating bagong batas. Siguro sa maiksing pananalita, tell us more about this law. How important is it? Ang Create More Law is the basis for everything we do when we go out to the world to invite them to come to the Philippines to invest. Ang Create More po ay ginawa po natin to attract the large-scale investments dito sa Pilipinas, particularly in manufacturing, export-oriented businesses, katulad po ng semiconductors and electronics. Kasama na rin po dito ang BPO industry. Ang business process outsourcing industry po natin, yung mga call centers natin, kasama po lahat to sa makikinabang sa Create More Law. Doon po sa mga industriya, the industries that you mentioned, Secretary, which do you think yung talagang mapapalago nitong Create More? Kasi pag sinabi niyo pong BPO, matagal-tagal na po yung BPO, hindi ho ba sa atin? Pasensya na po, pero pag naalala ko BPO, sa totoo lang, naaalala ko din ay si Secretary Mar Rojas doon sa BPO industries. Ano po? So, which industries do you think will benefit now? Before I answer that question, I'll just touch on the BPOs. Ang BPO Association po ay siguro nakasampung meeting na po sa akin dahil sa mga issues nila. Ano na issues nila? Sa Create. Kaya nga, ginawa natin yung Create More para masolusyonan natin lahat ng mga issues na bringing up nila. Okay. Marami po. Biggest issues, sir? Streamlining the approval of their incentives. Mga issues po nila sa local government units. Mga issue po nila sa mga computer hardwares nila na gusto nila i-donate sa mga public schools po natin. Problema so, Create ba More, yun? yes. Kasi po, pagpasok ng mga computers po nila, tax-free po yun. Ngayon, kapag i-donate na nila sa mga public schools natin, may tax na po yun. So, nagdo-donate ka na, itatax ka pa. Magbabayad ka pa. Magbabayad ka pa ng tax. And the Create More clears this up. Yes. So, if you donate it to DepEd, CHED, public schools, wala na pong tax yun. Okay. So, tinulungan talaga natin yung BPO industry. Ngayon po, yung tanong mo na anong industriya ang makikinabang talaga dito. Which will most benefit? My belief is it would be the semiconductors and electronics industry. Kasi po lahat po ng ginagawa natin dito ay for export. No? At syempre po lahat ng exporters ng Pilipinas, from fashion, furniture, food, lahat ng products na maisip mo for export ay talagang ang saya-saya po nila yung Philippine exports, ang lahat ng business associations, lahat ng export zone associations. Tuwang-tuwa po sa Create More. And kanina po sinabi ng ating reporter that this will create hundreds of thousands of jobs. Siguro yung practical at realistic na number that you can give us, maybe on the first year of its implementation. Ito po yung mahirap sagutin, no? Kasi ang gusto natin i-attract dito yung mga malalaking investments at hindi mo matatayo yung pabrika sa isang taon. So we're really laying the groundwork. This is really for the future of the Philippines, for the future jobs in the Philippines, no? Hindi po short term ang gain dito. Karamihan po dito ay medyo long term ang gain. Kailan ho kaya natin? Which is true. I mean, let's level the expectation, rather manage the expectation, di ho ba, Secretary? Kung malalaking pabrika ho talaga ang itatayo dito, that takes time. Yes. So, when do you think we will start to begin to feel the effects of this Create More law?
Pagdating sa investments po, almost immediate po yan, within a year or two. For the jobs, maybe within 2 to 3 years. Ganun din po katagal. Yes po. And what's important, Secretary, sabi mo nga laying the groundwork is also laying the groundwork and its continuity. Hindi ho ba hanggang sa susunod na administrasyon? How does that work? Kaya nga po ma'am, ginawa nating batas. Dahil batas po siya, there's permanence in the law. Ang problema kasi po natin nung pinasa yung create law dati, maraming foreign direct investors ay nadismaya at hindi nagtodo invest sa Pilipinas. Kaya po may konting lag tayo. But we have to do the right thing. We have to lay this groundwork to promote the Philippines again as an attractive investment destination dito sa Asia. Kasi po, kung titingnan mo in the last, sabihin na natin 5 years, karamihan ng investment ay pumunta na sa ating mga kapitbahay Neighboring sa Southeast countries. Asia. Opo. Yes. So we really want to bring them back here, to bring back the jobs to the Philippines. And the lowering of the corporate income tax from 25 to 20, am I right? Would that be, how does that compare to our Asian neighbors? Not exactly that great compared to the other incentives, yes, that our neighbors are giving, no? Pero meron po tayong option kasi po yan ng investor. Pwede po sila mag-avail ng 5% gross income earned na tinatawag. Ito po ay ang paborito po nila. Ito po yung binibigay ng Clark Development Corporation. Ito po yung binibigay ng PEZA, ng Philippine Economic Zone Authority. Ito po yung paborito nila. Kaya po yung mga malalaking semiconductor companies, for example, like Texas Instruments, Analog Devices, yung gustong-gusto nila maging PEZA registered. At ito pong habol nila, yung 5% GIE na tinatawag po natin. At yung ibang mga neighboring countries, yung mga siguro competitors natin, walang ganito. Itong 5% gross. Yes, iba-iba po yung incentives na binibigay ng mga kapitbahay po natin. Ang isa po kasing pinakamalaking binibigay ng mga kapitbahay po natin ay yung energy subsidy. Kumbaga, mura ang kuryente po. Correct. Tayo kasi po, we are the second most expensive country in Asia when it comes to power. So, kailangan po natin bumawi sa ibang bagay. Pero sana maayos din yon, no, Secretary? Yes, ma'am. Oo, kasi hindi maganda yon. Maybe as a last question, if you can share with us, what can we expect from maybe the U.S. now that Donald Trump is going to be back in the White House? Well, we're hoping for a continuity of everything we've started. Meron po tayong isang special project with them na tinatawag po nating Luzon Economic Corridor. Kasama po natin dito yung Japan. Binuo po ito sa Trilateral Summit ni Presidenteng Bongbong Marcos nung pumunta siyang Washington, D.C. Earlier this year. At ang result po nito ay yung Luzon Economic Corridor. Ang flagship project po nito ay yung Subic, Clark, Manila, Batangas Rail Project. Ito po ay napakahalaga because 80% of all our port volume goes through this corridor. Right. And they want to invest in projects like renewable energy, data, food security around this corridor. Okay. Maraming salamat po kay Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Gott. Thank you so much, sir. Thank you. At pondo ng DSWD para tugunan ang mga kalamidad, unti-unti na raw nauubos. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo. Bumper to bumper na sa EDSA Guadalupe Bridge northbound. Moderate to heavy naman sa southbound lane. 100 milyong piso na lang ang natitira sa Standby Calamity Fund ng Social Welfare Department. Ayon kay Undersecretary Edu Punay, higit 1 bilyong piso na ang nagagastos ng ahensya sa sunod-sunod na bagyong pumasok sa bansa sa loob lang ng ilang linggo. Pero wala naman daw dapat ipangamba ang publiko dahil agad naman umanong dadagdagan ng Budget Department ang kanilang pondo. May inaasahan din silang 875 million pesos mula sa gobyerno sa susunod na linggo. Anya, sapat din ang natitirang 1.3 million family food packs para sa mga pamilyang posibleng maapektuhan pa
ni Bagyong Ophel. Kaya update tayo sa Bagyong Ophel sa ngayon. Makakausap natin si Pag-asa Weather Specialist Daniel James Villamil. Hello, Mr. Villamil. Anong mga lugar ba ang uulanin ng matindi dahil sa pagpasok ng Typhoon Ophel? Good evening, Miss Corina, at sa ating mga takasubaybay. As early as ngayong gabi hanggang bukas, magsisimulan na itong mga malalakas na pagulan sa ilang areas ng Northern at Central Luzon. So heavy to intense na rains or mga pagulan nating inaasahan sa mga lalawigan ng Cagayan at sa Isabela. Samantalang moderate to heavy rains naman ating mararanasan dito sa Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora at sa Catanduanes. Ayun, so ito ba ay inaasahan pang lalakas? Opo, so starting as early as tonight nga po, so magsisimula na yung mga pagulan and mas lalakas pa yung mga pagulan na ito starting tomorrow. So maghanda po tayo sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, especially dito sa areas ng Northern Luzon. So alam naman po natin kasi sa mga nakarang araw, nakapagtala na po tayo ng mga malawakang pagbaha dito sa ilang areas ng Cagayan Valley. Inaasahan natin sa paglapit ni Bagyong Ophel ay makaranas pa tayo ng mga malalakas na pagulan na mas magdulot pa ng mga pagbaha dito sa area na ito, Miss Corina. Ganon pa rin po ang trajectory, ang landfall ay Huwebes at Cagayan pa rin po. Isabela po ba o Cagayan ang unang tatamaan? Yes, possible po yung landfall scenario natin dito sa Cagayan, Isabela area. Yan ay sa araw po ng Thursday ng hapon. At may kasunod pa rin itong isa pa. Kumusta naman po yung inaasahan nating papangalanang Pepito? Yung latest location naman natin kay Pepito, Tropical Storm Manny po ito. Tropical Storm naman international na Manny. Kaninang 3 p.m. latest location natin ay nasa layong 1,900 kilometers silangan ng Eastern Visayas. So ito ay tropical storm na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 65 kilometers per hour at pagbukso na umaabot ng 80 kilometers per hour. So patuloy yung paggalaw nito westward sa bilis sa 15 kilometers per hour. Inaasahan natin na posible itong papasok ng ating Philippine Area of Responsibility bukas po ng gabi. Bukas ng gabi si Pepito. Yes po, so possible pa pumasok ito ng ating PAR tomorrow evening po. So landfall si Ophel bukas, kasunod pa rin si Pepito sa Philippine Area of Responsibility. Tama? Yes po, so possible landfall po tomorrow. Posible kasabay nga nito yung pagpasok naman ni Pepito ng ating PAR. Wow, okay. Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist Daniel James Villamil. Patay ang dalawang suspect sa pagdukot sa American vlogger na si Elliot Eastman sa isang enkwentro sa Zamboanga, Sibugay. Kasama ang dalawa sa tatlong lawless elements na napatay ng pinagsanib na puwersa ng PNP at AFP. Dinukot si Eastman ng mga nagpakilalang pulis sa Sibuco, Zamboanga del Norte noong October 17. Sa ngayon, wala pang natatanggap na ransom demand o proof of life ang mga otoridad. Sumailalim sa stress test ang mga automated counting machine na gagamitin sa 2025 midterm elections. Yan ang tinututukan ni Bea de la Cruz sa kanyang agenda report. Puspusan na ang paghahanda ng COMELEC para sa halalan 2025. Kaya 1,000 balota sa loob ng 3 oras ang pinabirang nila sa bawat automated counting machine o ACM. Maximum of 1,000 ballots per clustered precinct. Niraran namin dyan 1,000 din. Yun yung stress test niya. And tuloy-tuloy siya. Ang isang run, 2 to 3 hours matatapos. Kung merong mga konting jamming, ganon, medyo tatagal ng konti kasi aayusin. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, advanced na makina kaya mababasa pa rin ito kahit 15% lamang ang natuldokan sa balota. Kanina sinubukan natin. Nag-test tayo, yung tinuldok lang natin, hindi natin kinalat, tinuldok natin, binilang lahat ng balota, ng machine. Ibig sabihin, kahit pa siya whether 15% or higher than 15%, binilang. Mainit dito sa warehouse sa Laguna dahil walang aircon. Kasama raw ito sa test para siguraduhin kakayanin ng mga makina ang maging panahon sa araw ng halalan. Magkakaroon din sila ng field test sa Sabado para masiguro ang tibay ng mga ECM.
Nakatutok ang COMELEC sa mabilis na transmission sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo na sa may mahinang signal. Kitang-kita kanina, tinanong natin, gaano katagal nakapagpadala sa lahat ng entities na binanggit ko? 1 minuto. Lumalabas, yung pagtatransmit sa MBOC or sa CBOC, sa mismong majority party, minority, NAMFREL, PPCRB, at media, 1 minuto lang ang na-consume para makapag-transmit. Mahigit 85,000 ACMs ang natanggap na ng COMELEC, pero inaasahan nila na makukumpleto ang 110,000 units galing Meru bago matapos ang buwan. Mahigit 43,000 na rin ang pumasa sa stress at hardware acceptance test. Para sa agenda, Bea de la Cruz, BNC. Dua Lipa nakipag-date muna sa Intramuros bago ang concert mamaya sa Philippine Arena. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Wednesday rush hour, heavy volume sa Commonwealth Techno Hub eastbound, kaya't mabagal ang daloy ng mga sasakyan. Light to moderate naman ang westbound. Hindi bababa sa 35 ang patay matapos araruhin ng sasakyan ang mga tao sa isang sports center sa Zhuhai, China. Ayon sa pulisya, sinagasaan ng isang off-road vehicle ang mga nag-eehersisyo sa labas ng sports center. Arestado ang 62-year-old driver na kasalukuyang ginagamot sa ospital dahil sa self-inflicted injuries. Inaalam pa rin ang kanyang motibo, pero posible raw na dala ito ng galit dahil sa problema sa kanyang divorce settlement. Aabot sa higit 4 na po ang sugatan sa insidente. Update naman sa gabinete ni US President-elect Donald Trump, ang Fox News Channel host na si Pete Hegseth, ang nais niyang maging Defense Secretary. Si Hegseth ay isang Army National Guard veteran na nagsilbi sa Afghanistan, Iraq at Guantanamo Bay. Ayon kay Trump, isang true believer ng kanyang America First agenda, si Hegseth. Si John Ratcliffe naman ang magiging director ng Central Intelligence Agency o CIA. Nagsilbi si Ratcliffe bilang Director of National Intelligence sa unang Trump administration. As promised, pasok din sa cabinet ni Trump ang bilyonaryong si Elon Musk. Ang Republican mega donor ang mamumuno sa bagong Department of Government Efficiency o DOGE, isang reference sa paboritong cryptocurrency ni Musk na Dogecoin. Ayon kay Trump, ang ahensya ang lalaban sa government bureaucracy at bubusisi sa government spending. Titingnan din ito kung kinakailangan bang magbawas ng mga ahensya ng gobyerno. Handang-handa na ang Grammy-winning artist na si Dua Lipa para sa kanyang Radical Optimism Tour sa Philippine Arena mamayang 8 p.m. Pero gaya ng Filipino-American pop star na si Olivia Rodrigo, nag-chill muna sa Intramuros, Manila ang singer kahapon. Kasama ang kanyang boyfriend, ang British actor na si Callum Turner. Ilan sa mga binisita nila ang Fort Santiago at San Agustin Church. Ito na ang ikalawang concert ni Dua Lipa sa bansa matapos ang 2018 Mall of Asia show nito. Kilala ang singer sa hit songs nitong New Rules at Levitating. Welcome back, Pinky Webb. Iniwan mo ako ng isa't kalahating linggo, but we're very happy to have you back. Hindi naman isa't kalahati. O, sige na nga. Isang linggo at 2 araw. Thank you, ha. Pero pinanood naman kita araw-araw. Oo. Ganda nga ng newscast mo kahapon. Totoo ba? Oo, totoo. Well, alam kong gumaganti ka lang sa akin kasi matagal din akong nawala. Hindi Yan. naman. I'm happy to be back and thank you, Karina. Thank you. Yes, of course. At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. At ako naman si Corina Sanchez Rojas. Makakahabol pa kaya tayo sa Dua Lipa concert? Andiyan na bang helicopter natin? Loko lang po, joke lang. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.